Mga kabalita, sabi po ng Philippine Statistics Authority, bumilis na naman ang inflation ito pong Setyembre. Ibig sabihin, mas ramdam ang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo. 6.1 ang inflation rate nito pong Setyembre. Mas mataas po yan kaysa sa 5.3% noong Agosto. Sabi ng PSA, pagmahal ng mga pagkain ang may pinakamalaking ambag sa pagbilis ng inflation. Kasama dyan yung bigas, mais at tinapay, pati na gulay, isda at iba pang lamang dagat. Nakaambag din sa bilis ng inflation ang galaw ng presyo sa tirahan, tubig, kuryente, LPG at gasolina at diesel. Sa iba pang balita, kasunod po ng pagpapatagal o tanggal ni Pangulong Bongbong Marcos sa price cap sa bigas, magkano na ba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan? Unahin na natin kumustahin ang presyo sa probinsya sa balita live ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Joan? Alam mo, Connie, Rafi, sa pag-iikot nga natin dito sa Calasiao Public Market, mabibilang na lamang itong mga rice retailers na nagbebenta nga ng 41 pesos per kilo ng bigas o itong regular milled rice. Kasabay nga ito ng pag-lift ng price ceiling o price cap sa presyo ng bigas. Karamihan sa mga tendera dito sa palengke ng bigas ay nasa 45 pesos per kilo na itong pinakamurang presyo na ibinibenta nila sa palengke. Ito yung well-milled rice. Ayon kasi sa kanila, kaunti pa lamang itong ang supply ng regular milled rice nga na ibinabagsak dito sa palengkes. Bagamat sa ngayon nga, Connie, Rafi, ay panahon na ng anihan, ayon naman sa kanila kung meron daw talagang regular milled rice na supply, hindi naman maganda itong kalidad, durog-durog o di kaya brown ito nga kulay. Kaya naman pinipili na lamang nila itong mga 45 pesos per kilo na presyo ng bigas na pinakamura nga ibinebenta dito sa palengke. Sakali man umano, Connie at Rafi nga na dumating na itong supply ng bigas, mas marami itong supply ng bigas na magmumula nga sa Karatig Region, partikular na sa Central Luzon, partikular sa Nueva Ecija at Cagayan Valley Region, asahan naman daw na posibleng bumaba pa itong presyo ng bigas mula nga sa 45 pesos per kilo na pinakamura. Pero depende pa rin nga, Rafi at Connie, itong presyohan ng bigas dito sa palengke, of course, sa presyo ng palay at the same time sa presyo ng langis na pangunahing ginagamit sa transportasyon sa pagbabagsak nga ng mga bigas sa iba't ibang probinsya. Rafi, Connie. Joan, parang walang mamimili sa likodan mo, Parang matumal ba ang benta? Anong sabi ng mga tindero-tindera natin ng bigas dyan? Sorry, Connie. Yes, oo. Pwedeng pakiulit ng tanong, medyo maingay dito sa ating background. Napansin lang natin na wala masyadong mamimili dito sa iyong likuran. Ganyan ba yung senaryo talaga? Matumal ba ang bentahan? Sabi ng mga tindero-tindera ng bigas? Yes, Connie, actually, simula pa nga nung ipatupad nga itong price ceiling, kahit binabaan na raw itong presyo ng bigas sa palengke, naku, matumal raw talaga itong bentahan ng mga tendera. Kung maari nga daw, sana mas babaan pa itong presyo nang sa ganun nga ay mas marami itong mamimili. Sabi nga ng mga retailers, Connie, kahit binabaan itong presyo, kung wala naman talaga o kaunti naman itong demand, lalong-lalo na itong mga mamimili, ay hindi naman talaga kikita itong mga rice retailers. Connie? Alright, maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Mga kabalita, 4 na warehouse ang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol po yan sa smuggling ng bigas sa bansa. Sabi ng Pangulo, kasama ang mga warehouse na yan sa mga ni-raid na mga otoridad nito pong Agosto. Mahaharap daw sila sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Rice Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Dati nang sinabi ng Pangulo na mga smuggler ang sanhi ng problema sa bigas sa bansa. Hindi na nagbigay ng malinaw na pahayag sa GMA Integrated News ang FS Ostia Rice Mill. Tumanggi namang magsalita ang Gold Rush Rice Mill. Hindi naman sumagot sa aming mga tawag ang San Pedro Warehouse at Blue Sakura Agri-Grains Corporation na iisa lamang ang may-ari. Update po sa kaso ni Jemboy Baltasar, ang 17 taong gulang na napatay ng mga pulis na botas matapos nilang mapagkamalang suspect. Sumuko na po ang 6 na akusadong pulis sa CIDG sa Lucena City sa Quezon. Kasunod po yan ang inilabas na arrest warrant ng Navotas RTC Branch 286. Sabi ng Navotas Police na tinitingnan nila kung sa BGMP facility sa Bikutan sila ikukulong.
Siniguro naman nila na walang special treatment na matatanggap ang 6 na akusado. Walang piyansa sa kasong murder laban sa kanila. Samantala mga kabalita, trahedya po ang sinapit ng 4 na tao sa Taguig. Yan ay matapos masunog ang isang bahay roon. Kalahating oras lamang nagtagal ang apoy sa bahay sa Barangay Western Bikutan na nagsimula pasado alas 3 ng madaling araw. Pero nang inspeksyonin po ng BFP ang lugar, tumambad ang labi ng 4 na tao. Hinihinalang mag-iina po ang 3 at kaanak din nila ang pang-4 na bangkay. Titiyakin pa ng BFP ang identity ng mga labi sa pamamagitan ng DNA test at autopsy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Mga kabalita, 14 na aftershocks na ang naitala kasunod po ng magnitude 6.4 na lindol sa Davao Occidental. Paalala po ng PHIVOLCS, posible pa rin ang aftershocks. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar pa sa Mindanao, pasado alas 7 kagabi. Sa isang hotel sa Davao City, nagmamadaling lumabas ang mga tao. Nagsayawan din po yung mga bakal sa isang itinatayong mall, pati na mga kable ng kuryente. Walang pasok ngayong araw sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Davao Occidental. Iinspeksyonin kasi ang mga gusali ng mga paaralan doon. Naglandfall na po mga kabalita ang Typhoon Jenny. At inaasahang palabas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Katrina, pahingi naman kami ng iba pang update. Yes, Rafi, Connie, kaninang alas 8 ng umaga, naglandfall na sa Pingtung County. Dito nga yan, sa Taiwan, ang bagyong Jenny o may international name na Koinu. Sa ngayon, namataan ang bata ng bagyo 180 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. May lakas nga ito na nasa 155 kilometers per hour, bugsong nasa 190 kilometers per hour at gumagalaw west ng dahan-dahan. Base sa latest forecast track, sandaling tatawarin ng bagyong Jenny ang southern Taiwan mamayang hapon o gabi, posibleng lumabas na ito ng ating PAR. Mga kabalita, sadyang kasama ang Taiwan sa ating PAR na ginagamit ng Pag-asa sa weather monitoring pero hindi po ibig sabihin na sakop yan ng ating bansa. Palabas na nga ang bagyong Jenny ng PAR pero magiging makulimlim pa rin sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyo. Iuulat ko mamaya ang ating rainfall forecast kaya naman tutok lang kayo. Thank you, Katrina. Eto na, Webes na. Chikahan na tayo. Oo nga, Maring Aubrey. Ano bang latest? Maring Connie, paring Rafi, sagot ko ang latest, basta Yan. showbiz. Yeah. Okay, ito na mga kabalita. Isa ang inyong kumaring Aubrey sa mga maswerteng nakasaksi sa world premiere ng official trailer ng upcoming movie na 5 Breakups and a Romance. Ilang years ka na dito? 3. And I love it here. Oo, parang di ka na babalik ng Pilipinas, ah. Una yang pinalabas sa The Journey event ng pelikula kagabi. Present yan ang lead stars na sina Asia's multimedia star Alden Richards at Julia Montes. Pati na rin ang star-studded cast. In attendance din ang ilang Kapuso executives at producers sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President Corporate Strategic Planning and Business Development, and concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support Department, Reggie C. Bautista. Dumalo rin si Senior Vice President, Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President ng GMA Pictures at First Vice President ng Public Affairs, Nessa Valdelion. First Vice President for Program Management, Joey Abacan. Vice President ng Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. At Sparkle Senior Talent Manager, Tracy Garcia. Naroroon din ang founder and president of Cornerstone Entertainment Incorporated, Erickson Raimundo. Bukod sa mini-eksena ko sa stage, nakapink ako may exclusive kwentuhan din ako sa dalawang bida. Aside daw sa pag-arte, hands-on na producer si Alden ng mismong pelikula. Kaya naman, special ang project na ito para sa kanila.
Kasi tong film po na talaga na to, more than a project talaga siya. And tumago siya sa puso namin. Maybe the reason why also I'm very passionate is because the people that I am doing this for is worth it. O mga mare, speaking of special ha, makakatsikahan ko mamaya si 2022 Binibining Pilipinas International Nicole Borromeo. Kaya huwag kayong bibitaw, tutok lang. Eto naman, good news sa sports, sinabangan to ng buong bansa. Oo nga. After 33 years, nakapasok ulit ang Pilipinas sa finals ng men's basketball sa Asian Games. Yan ay matapos magwagi ng gilas Pilipinas sa semifinals laban sa China. Dikit ang final score, 77-76. 1990 pa huling nakaabot ng finals ng Pilipinas kung saan natalo naman sila ng China. O yan, nakabawi na. Dahil pasok na sa finals, sigurado na ang silver medal para sa gilas. Bukas, haharapin nila ang Jordan para paglabanan ang gold medal. Good job and good luck, Gilas! Yan ang nahulikam na rumble ng isang grupo ng kabataan sa Porac, Pampanga. Ang isa may dala pang kutsilyo. Hinabol niyang lalaki na kaitim at sinaksak. Ilang sandali pa, nakisali na rin sa pananaksak ang lalaking naka-blue na shorts. Base sa investigasyon, nagkapikunan sa basketball ang grupo na magkakasama rin pala sa trabaho. Patay sa insidente ang magkapatid na sina Matthew Carel Morden at Mario Morden Jr. Nakaligtas naman ang isa pa nilang kapatid na si Martin Morden. Patuloy ang investigasyon at pagtugis ng mga otoridad sa mag-amang suspect. Balita ko, arestado sa Maynila ang drag queen na si Amadeus Fernando Pahente o mas kilala bilang Pura Luca Vega. Sa bisa ito ng inilabas na warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa immoral doctrines, obscene publications, and exhibitions and indecent shows. Naging kontrobersyal si Pura Luca Vega dahil sa performance niya na ikinagalit ng iba't ibang religious groups. May 3 pa siyang kasong kinakaharap sa Quezon City at 17 lugar ang nagdeklara sa kanyang persona non grata. One month bago rumampa sa Miss Universe stage, isang send-off ang ibinigay kay Michelle D ng kanyang Sparkle family. Kabilang sa nakisaya ang ilang kapuso executive sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Sabi ni Miss Annette, malaking bagay na si Michelle ang first Sparkle talent na lalaban sa Miss Universe. Kaya ang payo nila sa kanya ay ipakita ang authentic self. Present din sa event ang birthday celebrant at bestie niyang si Royal Blood star Rian Ramos. Ang wish ni Rian, Miss U crown para sa kanyang kaibigan. Dahil malapit na raw bumiyahe si Michelle pa El Salvador, tuloy-tuloy ang kanyang preparation. Kaya naman, thankful siya sa suporta ng kanyang family, friends at ng Kapuso Network. I'm so grateful to have my GMA Network family rallying behind me. The support has been tremendous ever since my first pageant. Mga kabalita, October is Breast Cancer Awareness Month. Yang breast cancer po ang nangungunang cancer na tumatama sa ating mga kababaihan. At para po sa madibdibang usapan tungkol sa breast cancer, makakasama po natin ngayon ang ating oncologist at president din and CEO ng Asian Breast Center, si Dr. Norman San Agustin. Magandang umaga, Doc, and welcome sa Balita Ko. Oh, thank you. Thank you for having me over. It's a pleasure. Opo, makikikamusta lamang tayo, no? Kamusta po ang Pilipinas? Kasi sinasabi nga na isa po ang breast cancer talaga sa tumatama sa ating mga Pilipino, lalo sa mga kababaihan, ano? Ano po ba ang ating datos tungkol dyan? Ito po, gusto kong magpasalamat unang-una na may oportunidad po ka magsalita tungkol sa breast cancer. Kasi it has reached the level of a pandemic. Ano? At unfortunately, either hindi nakikinig ang mga tao, hindi nakikinig ang gobyerno, o kung sino man hindi nakikinig, patuloy pa rin bang maraming namamatay na tao unnecessarily because breast cancer is fully treatable if determined early and managed properly. Okay. Ngayon, in terms of ang capability ng Philippines, if you look at two extremes, for those who are capable of attaining same level of care, kung nasa Amerika ka o nandito ka, kasi yung mga equipment natin dito sa mga magagaling na
centers, nandito po, hindi na kayo kailangan pumunta lalo na sa Singapore, mas mataas naman tayo doon kaysa sa ibang mga syudad. Ngayon sa Amerika, hindi ko sasabihin na pinapantay sila, natin sila o mas mataas tayo sa kanila. Pero hindi kayo kailangan pumunta na sa Amerika para makuha ninyo yung American type of breast care po. Yan. Okay, so ibig sabihin nakakasabay naman tayo in terms of ating pong mga doktor, yung equipment, di ba? So meron kasi akong mismo na-experience na hindi na kailangan, hindi ba yung mga dati natatakot kasi magpamammogram dahil masakit daw. Di ba? Pero may bago na tayong teknolohiya na naririto na rin sa Pilipinas. Can you tell us more about that? No touch na ito. Sabi nga, hindi na kailangan daw parang kapkapin, no? One of the things that confuses me so much is how come Filipinas are more afraid of the treatment or the medications or the medicine than the disease itself, Ay, natatakot ako. Ay, masakit yan. Ay, ganito. Ay, ganyan. Kung makakatulog sa iyo, masasave ang buhay mo, gawin ninyo, Yes. Now, that's the initial response to that. But the follow-up response is, meron na tayong mga equipment na hindi naman masakit, And isa nasa equipment ko yun, isa nasa technician yun na gumagawa, at yung doktor na nag-interpret yung mga mammograms niyo, ultrasound or whatever, Yes. Ngayon, itong equipment, yung sinasabi lang masakit na masakit, yun po ay yung mga lumang equipment na tinatawag na, hindi yung 3D mammography, Yun yung analog, Talagang i-squeeze po yung breast, Nakakatakot nga yun, Dok. Ngayon, kung hindi kayo nagbabayad ng utang nyo sa klinika, pipinahan nila mas mga nagbayad kayo, Ganun pala yun. Pero ito, Doc, kasi may pinapakita tayo kanina, parang camera lang siya Obs at saka Katrina. Talagang nakita ko ito, nagulat din ako na ikaw ay uupo lang, di ba? Hindi ka na kailangan talagang kapkapin, parang ang itataas mo lang iyong mga kamay, ayan, parang camera lang. Tapos makikita na. Yan mismo, makikita na. Ay, dahil dyan, hindi na ako matatakot. Ako rin, Kasi nung una... Bakit ka natatakot kung buhay mo ang pinag-uusapan? Kapalit. Pero itong thermography sinasabi namin ito, it's a novel type of technology. Opo. It's been around for a long time, pero hinalo nila yung röntgen, yung walang röntgen, walang X-ray, walang sound waves. Ito po, it's powered by heat energy, At tapos kinumbine po nila, pinagsama sa AI, artificial intelligence. So very unique yung combination ng heat energy plus AI, Ang maganda pa nito, hindi rin siya mahal. Kasi yun pa yung isang kinakatakot ng mga kababaihan. Pag magpapamammogram, wala na nga kaming budget, di ba? Dahil medyo mataas. Yung mga malalaking equipment kasi, di ba, dati. Pero dahil sa maliit na ito talagang affordable. Very, very affordable. At kung masyado kayo modest o yung religion nyo does not allow you to be examined by a man or you want to protect Walang yourself. touch to But no touch, no radiation. It's independent of age, kahit na batang-bata, matandang-matanda. At murang-mura, yun ang pinaka-importante. It's affordable care, Magkano more or less ito? Para mapag-ipunan kung sakasakali. Well, depende po yan, There are many ways to get to this technology. Anywhere from libre sa mga talagang mga mahirap na tao na tinutulungan ng Actually, it's over ang original price yung usual price po mga between 1,000 to 1,500. Very affordable. Tsaka linawin natin dapat hindi lang mga kababaihan kasi kahit ang mga kalalakihan meron din pwedeng cancer. makakuha ng breast cancer, so dapat din silang magpa-check, di ba? Tama ba, Doc? Well, 1% lang po, pero it's there, Kaya kailangan, basta may bukol sa breast, whether you're man or woman or in between. Kailangan talaga. Kailangan pati Early detection talaga ang kailangan, di ba, Mare? Di ba? Oo, Doc, alam mo, totoo yan, Early detection saves lives. Sabi nga, kasi may kaibigan ako, nagpa-executive check-up lang siya. Wala daw siyang nararamdaman na kahit nagulat siya, may breast cancer siya. Pero early stage. Yan. Kaya na-detect agad. Tama ba yun, Doc? Dapat kailangan
Dapat tuwing kailan ba dapat magpa-check up? Ang dami-dami po natin technology, ang dami-dami mga mahal na gamutan. Pero on the most basic management of the breast pandemic po is early detection and treatment. Ano? Itong thermography natin ngayon, it makes it a very affordable way to screen. But again, ang treatment nito, the cost of treatment will depend on the stage of the disease. And the earlier you go for your screening, the earlier the disease is picked up and diagnosed, the easier and the cheaper the treatment para sa lahat. Importante yung aga. Every year ba kami kailangan? Annual ba yan? Well, I guess before we answer that question, kailan ka magpapasimula, no? Magpapasimula ka, itong variation ito from different countries and different institutions is really a financial question, issue, no? Kung return on investment, kung iniscreen mo yung mga bata, mga 1% lang napipick up mo, sabihin na it's not cost effective. So ang ideal na gina-advise nila is baseline mammogram at the age of 35 para sa amin, lalo sa Pilipinas. At kung wala kang risk factors, then you wait until you're 40 years old and do your annual checkup from then on. Hanggang edad na tumanda ka na, plano mo mamatay within 3 years. Huwag naman. Okay. Pasok na tayo sa age na yan, Kata. Yun nga, Dok, tanong ko na, kasi minention nyo na 35 dapat nagpapamammogram na. Totoo po ba na pabata na yung mga nagkaka-breast cancer? It's true that earlier breast cancers are being detected now. But it's a matter of percentage or absolute numbers, ano? Kasi dumodoble yung population natin. Nung araw, 500,000 na tayo, 1 million na. If ang early breast cancer is only seen in mga 1 or 2%, 1% of 500,000 is smaller than 1% of 1.5 million, ano? Kaya parang lumalaki, parang katotohanan, mas maaga nagpapatingin ng mga bata ngayon beses na namamatay na sila bago sila magpatingin. They're more conscious because of the internet, ano? Yes. Yung awareness itong breast cancer awareness. At ito rin ang gusto namin pahiwatig sa lahat ng babae, lahat ng edad. Lalo na yung mga medyo may edad ng lampas naman ng 50 years old, 55. Tsaka, isa 70 years old, hindi pa nagpapatingin. Hindi, tsaka Dok, yung may history po, di ba? Yung may history. Pwede kasing maipasa ito, di ba? May ba yun, Dok? Well, the biggest indication for dapat magpatingin kayo is Filipina kayo, babae kayo, lumaki kayo sa Pilipinas, ano? And you're over the age of 30, 35. Yun by itself is a risk. 1 out of every 4 women in the Philippines will develop breast cancer. Sa America, it's 1 of every 8. Sa ibang lugar, it's 8 of every 10. Just being a female and living and being born in the Philippines already automatically puts you in a high risk, ano? Ngayon, kung may family history kayo, dadagdag po natin sa risk factors nyo. Kung mataba kayo, kung hindi kayo nagregla, kung nagregla kayo maaga at menopause nyo late, these are many factors that you should look at. Doc, thank you so very much. Ang dami namin natutunan. And of course, sabi nga, prevention is still better than cure. Magpatingin po tayo kaagad sa ating mga doktor. Ayan. Thank you so very much, Doc. Ayan po naman si Dr. Norman San Agustin, ang ating oncologist at president din po siya and CEO ng Asian Breast Center. Mga kabalita, hinihikayat ang mga manufacturer at retailers na i-round off ang presyo ng mga produkto nila sa pinakamalapit na 25 centavos. Sabi ng DTI, problema raw ngayon ang baryang panukli. Dahil po dyan, pwedeng magmahal o kaya'y magmura ang isang produkto. Ito po ang halimbawa. Kung ang presyo ng isang produkto ay 15 pesos and 18 centavos, ira-round off yan pataas. Kaya magiging 15 pesos at 25 centavos na. Pero kung ang presyo ay 15 pesos at 5 centavos, ibababa po ito sa 15 pesos. Voluntary lang naman daw ito at hindi mandatory. Sabi naman ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, malaking bagay sa kita ng ilang tindahan ang pasentimo-sentimong diferensya sa presyo. Oh, heto, talagang pinaghandaan ko itong araw na ito dahil ito 21 days bago niya itaas ang watawat ng Pilipinas sa Miss International stage, makakasama natin sa balita ko si 2022 Binibining Pilipinas International, Nicole Borromeo. Magandang umaga, Nicole. Magandang umaga, Miss Aubrey. Thank you so much for taking the time to interview me this morning. I wish I could be with you there in person. Oo nga. Next time, bisita ka dito sa balita ko. You can understand Tagalog. Tama ba?
Naintindihan naman. Naiintindihan. Pero medyo mahirap magsasalita. Nako, teka lang, I need an interpreter. Pero, okay, Nicole, for my first questions, ano yung mga naging preparations mo for the competition? Alam ko malapit na, di ba? Super, my goodness. It feels like time is going by super fast. When it comes to joining a pageant, I'm sure beauty queens understand that it's a holistic process. You know, there's the physical, the mental, all these preparations are crucial in order to perform at your best. And I think we have like 80% done. Like all that's left is to finish the packing and we're good to go. In terms of physical, I've been exercising, keeping my diet in check. And fun fact, I actually just finished my half a marathon last month, which is adding to my list of proud achievements. Mentally, lots of personality development. I'm really glad that I've surrounded myself with wonderful mentors who have guided me, especially when I've had times of doubt. Because when you join a pageant like this, as prestigious as this, and to wait as long as I did, it's not the easiest position to be in. So how many percent, Nicole, how many percent ready for Miss International? Give it a good 80. 80%, because there's always room for improvement. So yung 20% na. We need just a few more things, but I'm so close. I'm so close. I have a lot of faith. And I hope that lots of people have faith in me too, for my team, to my family, to the community of supporters that have grown over the year. Oo, nako. Basta kaming lahat, basta Pilipinas, buong Pilipinas nakasuporta sa'yo. Pero ano yung mga nilulook forward mo sa iyong journey to the crown? Siyempre sa Japan ito, tama ba, Nicole? Yes, sa Tokyo po. So ano yung mga nilulook forward mo joining this pageant? Well, I've actually gotten the chance to watch our Binibining Filipinas International 2021 Hannah Arnold last year when she competed last December. And that was actually my first time going to Japan. And it was everything I dreamed of and more. From the people, to the food, to the places I got to visit. I look forward to that. Like just the idea of getting to immerse myself in a completely new culture that still feels quite similar because we share the same values. And another quality that I appreciate about the Japanese culture is how present they are and mindful. So when you walk to a Japanese garden or when you have your own little tea ceremony, every little thing is appreciated. Every little thing is minded of. And I really want to practice that on a daily basis. Nag-aral ka ba ng Nihongo? Do you know some Nihongo phrases, Nihongo words? Konnichiwa! Sato Nihongo. I do have my little introduction. I usually go, Hajimemashite, Boromeo Nicolo Itomoshimasu. Oh, galing. Galing. But Nihon bunka daisuki desu. What does it mean? It means I really admire your culture. Wow. Nicole, I know your supporters can help you to win the crown. Paano namin gagawin ito? Alam ko parang may vote, diba? We can vote for you. Yes. Okay. Oh, wow. Yes. So please tell us how we can help. Okay, so actually, through Miss International, they have this app, and you download it, and you can find your favorite girl and click vote. You could vote once for free and the rest is paid for. So I think you could vote once every single day if you'd rather not spend anything, because I understand that it does cost a lot to give 100 votes or more. But I just want you guys to know that I really appreciate it. Actually, I've been receiving messages from people saying like, look, I voted. Oh, ayan na. O, teka lang ha. Lahat kayo dito ha. Boto tayo kay Nicole ha. And of course, yung mga kapuso natin, mga kumare ko dyan. Iboto natin si Nicole. Thank you so much and good luck. 2022 Binibining Pilipinas International, Nicole Borromeo. Thank you so much, Nicole. Thank you so much, Miss Aubrey. Ingat.
Kontra sa kapayapaan, yan ang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga kumukontra sa paggamit ng mga tanggapan niya ng confidential funds. Sa 122nd Police Service Anniversary Celebration ng Police Regional Office 13 sa Butuan City, sinabi ni Duterte na mahalaga ang ginagampanan ng confidential funds para mapanatili ang seguridad. Binibigyan daw kasi nito ng resources ang mga ahensya para tumugon sa mga hamon. 500 million pesos na confidential funds ang hinihingi ng Office of the Vice President sa 2024. 150 million pesos naman sa Department of Education. Noong nakarang linggo, sinabing ililipat ang confidential funds ng ilang ahensya papunta sa mga tumutugon sa intelligence at security forces ng bansa. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Samantalas, dito po sa balita ko, hindi lamang mga diskarte at ang galing ng ating mga kabalita ang ating tinututukan, kundi pati na rin po yung mga problema sa komunidad na po pwede naman palang mapag-usapan at syempre masolusyonan, di ba? Oo nga, ang pwedeng takbuhan dyan ang ating kabalitang si Susan Enriquez. Yehey! Susan, patulong naman! Ayan! Ayun! Wala nako! Eto na nga, Connie at Rapi at mga kabalita, may tanong ako sa inyo. Sa palagay nyo, kaya ba mapuno ang flytrap na ito? At depende kung Gaano kadami? kung may factory doon. Gaano kadami yung langaw? Pero Eto, diyan sa Lawag, Ilocos Norte raw, sisiw raw yan. Ay. Kaya ang mga napaperwisyong residente, nagpatulong na. Ayan. Panoorin natin. Nagulat naman ako sa langaw everywhere! Yan daw ang kalbaryo ng ilang taga-barangay 40 Balatong sa Lawag, Ilocos Norte. Paano ba naman kasi? Puno agad ang flytraps, wala pang isang oras. At kahit makailang palit pa ng pandikit, parang hindi nauubos ang mga nagliliparang insekto. Naku po! May nagkakasakit ng araw ng mga bata. Ang mga pagkain naman, ang hirap ding itago sa mga langaw. Kawawa tuloy ang mga may karinderya. Abay, paano na? Urek ma'am, spray kat mabaling ko mamang. Pag spray tingilaw tato kadagito ko mang kadagito ubing kat kakaasidan. Kandat action ka dito yung problema mi. Ang mga busy na langaw galing daw sa isang sanitary landfill. Sabi ng National Library of Medicine ng Amerika, posibleng may kargang mga mikrobyo ang mga langaw dahil sa mga tinatambayang maruruming bagay. Kaya posibleng magkasakit talaga ang mga tao at hayop na madadapuan nito. Kaya importante ang kalinisan. Paano kung wala na sa kontrol mo ang pinagmumulan ng langaw tulad ng landfill sa barangay 40 Balatong? Kapag may langaw na, ibig sabihin, hindi siya napapangasewaan ng gusto at may insekto at disease carrying pa yan. Patuloy na bantayan, malalagay sa panganib ang kanilang kalusugan. Batay sa Ecological Solid Waste Management Act, dapat nasa land use plan ng local government ang lokasyon ng landfill at isinasaalang-alang sa pagpili nito ang kalagayan ng mga residente. Araw-araw ring dapat natatambakan ng lupa ang bagong layer ng basura para maiwasan ang masamang epekto nito tulad ng paglipana ng mga langaw. Dati na rin nagpaalala ang DENR noong 2021 na panatilihing maayos ang mga tambakan ng basura. May ilang napasara na dahil sa kapabayaan. Napakahalaga na ang sensitivities ng mga pamayanan ay dapat bahagi ng proseso ng pagtatatag ng sanitary landfill. Unahin muna natin yung dialogo, yung pakikitungo nila doon sa pamalang lokal. Merong karapatan ang bawat mamamayan, mabuhay sa isang malusog at maayos na kapaligiran, healthful and balanced ecology. At meron nga silang the right to breathe clean air. Kung
Kung may problema sa sangkaterbang langaw na hindi kayang solusyonan ng simpleng fly traps, maaaring lumapit sa munisipyo. Sa kaso ng Barangay 40 Balatong, umaksyon na ang Lawag City Environment and Natural Resources Office. Pina-sprayan ti engineering and sprayan datatay. Tatamit lang kami na nag-spray. Datatamam kasi tatalang nag Ang problema dapat pinag-uusapan. Hindi man tuluyang maglaho. Posible itong maibsan kung marunong tayong humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Ayan, nako. Pasintabi sa mga kumakain, ha? Oo, pero dyan. ito yung realidad, no? Nung ating mga kababayan dyan sa Ilocos Norte, nakawawa naman. Ate Sue, yan, ha? Talagang hirap sila doon. Siyempre, hindi naman excuse na kayo may mga poultry or kung ano may landfill. Malapit sa basurahan, Oo. Siyempre, kailangan. Obligasyon eh. Ipaligid natin ay malusog, di ba? Hindi mga ganyan. Ako, nakakapag-cover na ako ilang beses ng ganyan. Talagang kadiri yan. Oo nga, hindi lang yan yung lugar na yan ang may problema. Marami mga ganyang problema. So, dapat masolusyonan yan. Kaya, sa mga kabalita nating may problema ang gustong iparating sa mga kinauukulan, maaari kayong mag-message sa Facebook page ng Balita Ko. Welcome, Ayan, Ate Sue. welcome, Susan. Welcome. Ayan, ha? Ito naman, price check ulit tayo sa bigas. Dito naman ho yan sa Metro Manila. Matapos tanggalin, ito pong price cap. May balita live si Dano Tingkungko. Dano! Connie, Rafi, bumili na ba kayo ng bigas kanina? Kasi kung bibili kayo ng bigas ngayong araw, siguro yung iba iniisip na sobrang mahal na kasi wala na nga yung price cap. Mali. Kasi dito sa Commonwealth Market, meron ka pang mabibili na 41 at 45 pesos na kada kilo ng bigas ngayon. Yung mga medyo mahal, medyo mas fancy na halos naglagpas 60 pesos noon, sabi ng mga nakausap natin nagtitinda, bumaba pa nga ng hanggang 4 na piso. For example, kung titignan mo yung mga paskil ng bigas ngayon, kung pupunta ka, meron pa rin mga 50, 52, 55, 56, mga ganyan, iisipin mo, nagmahal na. Pero yung mga presyo na yan, mas mura na ng 4 na piso kung ikukumpara sa presyo niyan bago nagpa-price ceiling ang Pangulo. Tapos, yung regular tsaka yung well-milled na bigas na nasa 41 at 45 noon, 41 at 45 pa rin ngayon dito sa Commonwealth Market. Sabi ng mga tindero, malaking bagay daw yung anihan noong Setyembre hanggang ngayong buwan kasi ibig sabihin nun, mas mababa na nilang nakukuha yung kada kaban ngayon kumpara sa panahong wala pang ani, mga July, August yan. May nakausap din kaming tindera na nung umiiral yung price cap, nakahanap naman sila ng mabibilhan noon ng bigas na kaya nilang ibenta ng 41 at 45 nang hindi masyadong nagdudugo ang puhunan nila. Ang inaabangan lang nila ngayon kung magtutuloy-tuloy yung ganyang galaw o kung mababangga pa yan na naman ng ibang gastusin sa pagbebenta ng bigas tulad ng middleman at krudo. Malaking bagay po talaga ani. Ganun lang po talaga. Pag talagang walang ani, tumataas po talaga bigas eh. Dati, pinaka-lowest price dati rito 54. Ngayon mayroon ng 50, may 48 na nga iba. Nung pagkatapos ng price ka, may nakuha kaming mababa. Tapos ngayon, parang wala na kaming nakukuha dahil tumaas na siya. Tapos sabi nga kagabi, tanggal na yung price cam. Ang tanong, bababa na kaya ng tuloy-tuloy o tataas ba? Siyempre, yung mga namimiling nakausap ko, medyo nabunutan ng tinik. Kasi nga, kahit papaano, nagmura kumpara sa dati yung bigas. Pero hindi lang naman ito ang mahal ngayon. So, the search is on, ika nga, para sa mas mura nilang mabibili. Hindi mas mabuti kung mas mababa na ngayon yung price ng bigas. Kasi, siyempre, mas afford na nung mga, di ba? Yung mga mamimili, siyempre. Kasi siyempre nakakatulong yun sa iba pang mga bilihin gaya ng mga yung mga pang mga pangbili ng rekado na din yun sa mga kung bumaba yung bigas, di ba po? Medyo mura na kasi 56, 55. Bumaba na, hindi ka mukha noon maabot ng 60 nung nakaraan. Nabuhay ako, mahirap maghanap buhay na may edad na, di ba? Kailangan kaya ko lang yung magaan na bili.
Siyempre, hindi lang dito sa Commonwealth Market ganyan yung sitwasyon. Kasi nung chinek ng ating team kanina sa Blumentritt Market naman sa Maynila, ganun din ang siste. Meron at meron ka pa rin mabibiling 41 at 45 kung yun ang kaya ng budget mo. Pero kung kaya mo ng medyo fancy-fancy, nasa 2 hanggang 3 piso na mas mura yung bigas sa kanila ngayon kumpara sa dati. Connie, Rafi? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Paring Rafi, ano bang paborito mong almusal? Nako, lahat ng niluluto ni Maris, yun yung paborito ko sa almusal. Wow, how sweet naman. Ako rin, agree ako dyan. Pagka nilutuan ako ni Maris. Parang ang sarap ng feeling, di ba, na kumain ka sa kama. Yung Ayun pagkakagising mo pa lang, nandun na yung gusto mo, breakfast in bed. Kaya nga, breakfast in bed nakakaiba. Yan ang literal na ginawa ni Dayan Cipriano Flores na taga Bulacan. Talaga nga namang mapapabangon ka sa amoy at kasama na yung usok. Naku po, ayan, nag-ihaw kasi si Dayan sa loob po ng kwarto nila. Plano raw nilang ihawin yan para sa dinner, pero mukhang napaaga Kaya ang sweet dreams ni Mr. naging smoky. Hindi naman daw nasayang yan kasi sa dami ng inihaw, yan na ang kinain nila hanggang hapunan. May 600,000 views na yan. Trending, pero naku, baka delikado yan, nagluluto. Kasi katabi ng mga bedsheets. Bedsheet, may kurtina pa, di ba? Pero yan ay prank po, ha? Huwag na lang tularan. Baka magkagalit pa kayo ni Mister. At yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Ako po ang inyong kumare, Aubrey Carampel. Katrina Son po. At Rafi Tima para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.